Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita Aplikante Serye. Araw na ulit para kumilatis ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma at advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema sa kanilang lugar? Live po tayo sa True FM sa 105.9 at syempre present po kami sa lahat ng Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19. Syempre live din tayo sa Facebook at sa YouTube channel po natin. Ayong araw mga kapatid, kikilalanin po natin ang dalawa sa mayoral aspirants po dito sa Metro Manila. Ang una po natin ay si incumbent San Juan Mayor Francis Zamora at mamaya po sa second half of the program ay magkakasama naman po natin ang Manila mayoral aspirant Sam Versosa. Makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita Aplikante Serye. Ang ating question of the day. Since mga locals po ang ating guest po for today, ang una pong bahagi ay ang San Juan. So shout out sa mga taga San Juan. Ayan, baka po kayo ay may gustong diretsong itanong sa ating incumbent mayor pero sumusubok na muling makuha ang pwesto sa huli, pangatlong pagkakataon. Ano po? Baka may mga concern po kayo. Ayan, wag naman po yung mga basher, yung mga legit na issues po, may mga concern po kayo, may gusto po kayong itanong ng diretso kay Mayor Zamora, maari po kayong mag-post sa ating Facebook. We're live on Facebook ng True FM and you can call our tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. Hindi lamang po kay Mayor Zamora, pero dun din po sa mga concerns nyo po sa Maynila. Ayan, kasama po natin si SV. Mamaya po sa kanya itatanong din natin ang inyong mga gusto pong mga ipaabot sa kanya. Well, sa ating first part, sino nga ba ang mayoral aspirant na si Francis Zamora? Ang buong pangalan niya, Francisco Javier Manlapit Zamora. Nakapagtapos po ng psychology sa De La Salle University, kung saan siya ay bahagi ng varsity team at kalaunan ay nakapaglaro po sa Philippine Basketball League. Unang nanilbihan bilang councilor noong 2007, naging vice mayor noong 2010 at na-re-elect po siya ng 2013. Sumabak sa pagkaalkalde noong 2019 at ngayon ay susubok nga po para sa ikatlong termino. Siya rin po ang kasalukuyang presidente ng Metro Manila Council. Welcome po sa Sagot Kita, Mayor Francis Zamora. Thank you for coming. Natuloy din. Maraming salamat, Cheryl, at ako'y nandito sa inyong programa. Maraming salamat sa pagkakataon at bilang aplikante ay handa akong sagutin ang lahat ng inyong katanungan. Kahit na po pangatlo na no pagkakataon, tuwing mag-election, syempre titignan pa rin yan ng mga constituents nyo. Teka, nararapat bang ilukluk ko siya sa pangatlong pagkakataon? Tinitignan po kung anong klaseng trabaho mayroon din po kayo. Pero bago po yung inyong pagtakbo bilang mayor, papuntahan muna natin yung mga issues kasi nga po ay presidente rin ho kayo ng Metro Manila Council. So may mga gusto po tayong issues na pag-usapan. Aabusuhin na namin. Kukunin na namin itong pagkakataong ito na mapag-usapan natin yung ibang issues. May mga nananawagan na magkaroon ng uniform approach, Mayor Zamora, sa class suspensions. Ano po ang napag-usapan nyo sa MMC about this? Actually, Cheryl, nais kong bahagi sa inyo. Ako po yung nakipag-ugnayan kay MMDA Chairman Dorn Artes kagabi. In fact, siya po ang ating Metro Manila Council Chairman. Ako naman po ang Metro Manila Council President. So, tayo pong namumuno sa ating mga Metro Manila Mayors at ako po ay kumonsulta nga sa kanila kung maari ho ba tayo magkaroon ng uniform policy or dahil iba't iba ho ang demographics ng ating mga lungsod ay depende na kung ano sa tingin ng mayors ang uubra sa kanilang mga lugar. So ang naging consensus po for now is depende na ho muna sa demographics ng ating mga lungsod. Ibig sabihin, what works for San Juan may not work for other cities.
dahil una-una maaring iba ho ang oras ng mga klase, iba ang size ng mga classroom, mga gusali. So hindi necessarily na kung ano ang gagana sa San Juan ay gagana sa ibang lugar, no? So yun muna initially ang napag-usapan. At next, ako po sa San Juan, ang ginawa ko ho dyan ay imbis na mag-shift to online classes, ay in-adjust po natin ang oras ng pasok. So from 6 a.m. to 10 a.m. po ang morning classes at from 3 p.m. to 7 p.m. naman ang afternoon classes. Dahil sa ating pagkonsulta po sa mga punong guro at sa ating DepEd Division Superintendent, sila ho mismo nagsabi na iba pa rin talaga ang face-to-face classes. So, iba pa rin ang talagang value na nandun po yung mga mag-aaral sa mga silid-aralan kaysa online. No? So, dahil din isang buwan na lang po at tapos na rin po ang school year, ay talagang nakiusap po yung mga punong guro na ituloy pa rin ang face-to-face classes. So, naging decision po natin ay iiwas lang ang oras dun sa kasagsagan po ng init, yung 10 a.m. to 3 p.m. So wala ho kayong makikitang klase pagdating sa public schools, even our public daycare centers, from 10 a.m. to 3 p.m. Pagdating naman po sa ating private schools, karamihan naman po dyan ay naka-aircon. So it is up to their discretion. Will they shift their class schedules or tuloy lang ho ba sa ngayon? At yung online option naman po ay nasa sa kanila rin kung gusto po ng ating mga private schools. When it comes to colleges and universities, ganun din po, up to the discretion na po yan ng mga school administrators po nila. Okay. Recently po, inaprubahan ng Konseho yung resolusyon para po sa pagbuo ng NCR Open Data Policy. Ano po itong Open Data Policy dito sa NCR? Okay, yung Open Data po, that means yung transparency po natin, ano? Kumbaga, of course, we always want to be transparent with the things that we do. So, lahat po ng mga datos na connected po sa pamamalakad ng ating pamahalang lungsod ay nandyan po yan, ano? So, yan po ay bahagi ng ating pitch for transparency and governance. So, yan naman po ay isang bahagi ng ating pamamalakad kung saan kung meron hong mga gustong malaman ang ating mga mamamayan, ay pwede po yan. So it's a resolution para NCR alone. So kailan po, ano pong maasahan natin? At kamusta po ang suporta din ng mga kapwa mayors? Yes, actually, ang maganda naman po sa ating Metro Manila Council po, no, ay ever since COVID, Cheryl, ay nakita natin na lumakas po ang samahan ng Metro Manila mayors. Dahil nung kasagsagan po ng COVID ay talagang we were having Zoom meetings 3 to 4 times a week, minsan talagang hanggang madaling araw. At yan po ay bagay na nagpalakas po sa atin bilang isang konseho. So even in instances wherein hindi nagkakasundo minsan, ay natututo hong mag-adapt as a group yung Metro Manila Council. So in general naman po, ako'y nagpapasalamat ka sa ating Metro Manila mayors dahil pag meron naman mga issues na kailangan ma-resolve or may mga decision nung kailangan gawin, ay nagagawa po natin yan as a Metro Manila Council. But again, babalik ko doon sa katanungan nyo kanina, no? Doon sa class schedules. If there are mayors that believe that shifting to online classes is better for their cities, ayaw naman nating manghimasok po sa kanilang mga desisyon. No? Meron po tayong local autonomy na kumbaga nag-empower po sa mga mayors na magdesisyon for the general welfare of our constituents. So, kanya-kanyang diskarte ho muna dito pagdating sa cancellation ng klase or pag-shift to online na klase or kami naman po, no, pag-adjust po ng ating school hours. Mayor Zamora, balikan ko po din at kukumustahin ko yung NFA Rice. Kayo po ang unang-una na syudad, no, na nagbenta ng NFA Rice. Kamusta? It's been what, 2 weeks ba? Or last Monday ho kami nagsimula. Last Monday lang ba yun? Yes. Parang ang tagal na. Okay, 2 weeks. So, a little over a week. Apo, okay. Yes. Kamusta po? Sold out po ang initial 1,000 sacks po natin. So, yes. talagang ubos po siya. No? Nagsagawa ho kami ng pre-registration, Cheryl. Bakit tayo nag-pre-registration? Dahil ayaw nating dumagsa ang tao. At pagdating sa dulo ng pila, sabihin nila, pumila kami ng napakatagal tapos wala naman pala kaming aabutan na bigas. So kaya ho tayo nagsagawa ng pre-registration for us to know gaano karami ho bang gustong bumili ng murang bigas. At sa totoo lang po, no,
nagulat po ako sapagkat in just one day, 1,000 sacks ubos. So nag-additional order po kami, ubos din po. Tapos bigay din po tayo ng options na 5 kilos. 5 kilos, Oo. ubos din po siya. Kasi No? yun ang kanilang pakiusap dun sa mga ibang hindi kaya bumili ng isang sako. Correct. Pwedeng tingi. Correct. So, very popular yung isang sako, very popular din po yung tig 5 kilos. So, makikita natin na yung demand po para sa murang bigas ay nandyan. Kung kaya't nagpapasalamat nga po tayo sapagkat tayo pong unang lungsod sa ating bansa na napagsagawaan ito. At natutuwa po Pwede kasing maging model yung ginawa nyong proseso para may sistema. Tama. Opo. Kasi yung pre-registration po, yan ang ginawa namin, Cheryl, nung panahon ng pandemya pagdating sa pagbabakuna. Dahil libo-libo ho ang mga mamamayan na gusto magpabakuna, hindi pwedeng hayaan mo lang sila mag-walk-in dahil magkakagulo yan. At having a pre-registration process allows us to plan better, to procure ilan ba talaga ang kailangan natin pagdating dito sa bigas. So, hindi ho kami nagkaroon ng anumang problema. At kung tatanungin nyo, masarap ba yung bigas? Opo, masarap po siya. Yes, I was gonna ask, wala ba nagreklamo walang nagreklamo, may Cheryl? amoy Wala. or yung lasa? At yan naman po ay ginarantiyan mismo ni Secretary Chu Laurel na hindi sila maglalabas ng bigas na mapapahiya po sila. So, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon ng kapwa mayors, posible mga governors po, no? Please coordinate with the NFA. It's a very simple process. Magpipirmahan lang kayo ng isang memorandum of agreement at magsasubmit ng purchase order and you have 30 days to remit the payment. Tandaan po ninyo, Hindi naman pala cash agad. once we collect yung payments po mula sa mga constituents natin na bumili, yan po ay kinokolekta ng ating Treasury Department, i-compute na mabuti. Once makapag-summarize na ho ng benta, nire-remit na ho namin ng bayad back to NFA. So that's the very simple process. So yung pong halaga ay, naalala ko po noon, parang gusto nyo pang pag-aralan kung kaya pa bang ibaba yung presyo or ng NFA ba? Ang NFA po talaga ang 30. sila po ang nagbibigay ng presyo po sa atin. Ngunit ang ginawa po natin, 33 pesos po yan binibenta ng NFA sa LGUs. Ngunit nagbibigay ho sila ng 2 pisong palugid. Pwedeng hanggang Dahil 35. merong mga logistical expenses po Mga yan. tao nyo. At Yung saka yung hauling, kagaya niyan, yung tracking. yung 5 pesos yung 5 kilos. Magre-repack and everything. May mga volunteers yan. Siyempre, kailangan naman kahit papano merong maiaabot tayo sa volunteers. Opo, tama ho yan. Ngunit nag-decision po ang pamahalaan lungsod ng San Juan na wag nang patungan. So 33 na 33 pinako pa rin, nyo sa 33. Because yung mga expenses po na nabanggit po natin, yung hauling, yung tracking, mga painante, Kaya naman. pag-repack, inabsorb na ho yan ng city government para hindi na ipasa pa yung gastos na yan sa mga mamamayan na bumibili. That's So, good to at 33 pesos per kilo, ang 5 kilos po ay 165 pesos lamang. Ang 50 kilos po ay 1,650 pesos. Every day po available. Tuloy-tuloy lang po ang dagsa ng tao and as the people register, order lang kami ng order. Tapos meron din tayong tinatawag bibili ulit, Mayor. Pwede naman. Basta register ka lang kung bibili ka ulit. Register Kaya lang po tayo nagpapa-register also because we want to make sure na hindi po ito for commercial purposes. Kasi kung merong bibili ng 100 sako, medyo questionable na yan. Ano nila-allow nyo na pinakamarami na sako? Actually, so far, ang ordinarily naman bumibili isa, dalawa. Minsan, kunwari, within one civic organization, sinasabi nilang i-donate din nila sa mga members nila. So, minsan 5 sacks. But because we know them, kumbaga namomonitor ho natin. Sabi naman po ng Department of Agriculture, wala namang masama talaga na magbenta rin. Ngunit kung ibebenta ito, dapat hindi lalagpas ang 35 pesos per kilo. So, kasi pwedeng, bibili ako, kunwari may sari-sari store ako, bili ako ng 2 kilo. Imbis na mamasahe pa kayo at bibili lamang ng tigli 5 kilo, doon na lang sa ito na lang, 2 pesos lang ang Pwede rin po yun, as long as you will not go beyond the price ceiling set by the DA. 35 pesos. So, that's good to know. Nakakailang sako na po kayo. More than 2,000 plus na May po. limit bang ibinigay po ang DA po? Wala naman po. Actually, ang tawag nga ni Secretary Chu Laurel dito ay race to finish. Kung sinong gustong bumili, ay bumili lang. Yung binanggit kong 2,000 plus, yun yung sako-sako. Hiwalay pa ho dyan yung
tig pa 5 kilos. Meron din kasi ho kaming tinatawag na barangay caravan. Ito po ang aming twice a week na dalaw sa iba't ibang barangay to bring the services of City Hall. So nandun din po available sa ating barangay caravan yung murang bigas. So you can buy on the spot dun sa barangays or you can choose to go to City Hall. So may dalawang options po tayo. And as we go along, we will see how we can further expand. Kasi depende rin ho yan, Cheryl, sa demand. No? Kung talagang merong continuous demand sa murang bigas, then we will continue to procure from the NFA. Okay. Yun po ay mga issues pa lamang po or yung mga nangyari sa San Juan, and also bilang presidente po ng Metro Manila Mayors. Puntahan natin yung inyong kandidatura dahil narito po talaga kayo bilang aplikante para sa mga taga San Juan. Yes. Okay, and this is for the third time. Yung iba, iniisip na pwedeng, bakit di na lang mas mataas or nananatili po sa pwesto. Pero ano ba ulit? Ano ba yung talaga nag-push nyo? Talaga bang nakaplano talaga na hanggat kaya ko hanggang third term, tatapusin ko yung 3 terms sa San Juan? Actually, Cheryl, no, para sagutin ang inyong tanong, yung unang term ko ho kasi, sa totoo lang, yun ang panahon ng COVID-19. So marami po sa mga gusto ko talagang gawin for the 9-year period ay naantala. Dahil po 3 taon ng ating 6 na taon ay COVID-19. So we had to shift to pandemic response, healthcare, no? So yung ibang mga infrastructure projects ay medyo hindi ho muna natin ginawa. So we had to realign our funding dahil nung panahon yon ay pinakamahalaga talaga yung kalusugan ng tao. So ngayon na medyo bumalik na ho tayo sa normal ay yung focus po natin ay tapusin yung mga big ticket infrastructure projects po natin. At una kong gustong banggitin po sa bawat isa ay ang ating 4PH program. At yan po ang ating pambansang babae para sa Pilipino program kung saan sa tulong po ng DSUD o ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng ating pamahalang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang gagawin po natin, magtatayo po tayo ng mga gusaling pabahay at sisikapin natin makapagtayo po ng libu-libong units ng marangal at disenteng pabahay upang ito ay maging permanenteng tahanan ng ating mga mamamayan sapagkat marami ho sa ating mga mamamayan ay umuupa lamang at yung upang yan ay bayad lang sila ng bayad. In fact, minsan may nakausap po ako isang lola, 50 plus years na ho siyang nangungupahan sa San Juan. Isipin niyo, for 50 years, bayad lang siya ng bayad ng renta. Ngunit kailanman, hindi naman niyang natawag na sa kanya yung tahanang yun. Tapos nasunog pa. So in the end, she had to vacate. No? So dito niyo nakikita na yung opportunity na magkaroon sila ng decent at marangal na pabahay na masasabi nilang sa kanila ay gustong-gusto ng tao. Huhulugan ho nila yan for 25 years. As long as they will not be remiss in paying monthly, in the end ay magiging sa kanila po yan. May bahay ako. At saka in city yan, Cheryl. Yes, within San Juan. Kasi ang saan po tayo nakahanap ng lugar pa sa San Juan, Mayor? Ganito po ang secret natin dyan. Nag-inventaryo po tayo ng mga properties owned by the local government at pinadesign ho natin siya na high-rise. So talagang you have to maximize yung kakaunting natitirang lupa sa San Juan. Kailangan pataas po talaga ang development natin. So yung mga gusali natin can build up to 600 to 700 units per building. So ilang buildings po ang target nyo? Well, if you compute it that way, we should be able to build at least 10, 12 to 14. No? So depende ho yan sa sizes ng mga lupa na available. At yung sinasabi kong in-city relocation po ay talagang hinahanap ng ating mga mamamayan sapagkat previously, kinakailangan ho nilang lumipat sa malalayong lugar gaya ng San Jose del Monte sa Bulacan o di kaya sa Baras, sa Rizal. No? So mas gusto nila mismo within the city, which is tama naman po dahil nandito po ang kanilang tahanan, ang pamilya. Kahit bigay pa ng libre yun, aalis at aalis eh. Correct. Lalo na kung walang kabuhayan po ron at malayo sa paaralan ng mga anak nila. So that is something that we are focused on. In fact, hands-on po talaga ako dyan with Secretary Jerry Acozar. And we are trying to be
city na Nasimulan na po ba? yes, actually. Kailan po inaasahang matatapos kahit yung na lang yung yung first una? yung first building po ay within this year or next matatapos na po yan. 22 floors po yung unang building. Nakikita na ho yan ng ating mga mamamayan along Pinaglabanan Road. Dito po yan sa tapat ng City Hall mismo, tapat ng Pinaglabanan Shrine. That's the first one. Yung second and third and possibly the fourth ay all along F. Manalo po yan, dito sa Barangay Batis. Yan naman po ang focus ho natin ngayon. At yan po ay talagang tutok na tutok po tayo. Pati po ang SHAFC, no? Ang Socialized Housing Finance Corporation ay involved po rito because in the end po, yung mga hulog po sa pag-ibig talaga ang eventually papanggalingan nung pangbayad sa construction ng mga gusaling ito. And then within pag-ibig na lang at saka yung pag-ibig members, doon na lang ho yan tinitake out. Ang tawag po dyan ay take out to pay for these units. So, at ito po ay Mayor, may palista ka rin, di ba? Dapat magpapalista po kayo. Correct. So, ano ho yan? But right now, since pasimula pa lang ho yung ibang buildings, we have to concentrate first dun sa pinaka-homeowners association because yun po yung core ng members. Eventually, once fully implemented na ho ito, meaning talagang umaandar na yung proseso na nagtatayo na yung mga gusali, then we will now allow the public to apply. Ngayon ho kasi, ayaw muna natin magkaroon ng general application because we are still trying to build as much units as we can. So medyo, it'll take maybe 3 years onwards, no? Para sabihin yung maraming building ang maitayo. So it is a process that is very tedious. We have to pre-qualify them kasi ayaw naman natin ho na kumbaga merong magpapalista tapos in the end makikita natin hindi rin naman niya kayang bayaran yung dapat niyang bayaran. Ang nangyayari ho sa ganon ay minsan po, no, unfortunately sa ibang lugar ibinebenta po yung mga units, no? So, yun po ang iniiwasan natin mangyari. So, merong pong pre-qualification, merong evaluation to make sure na talagang yung mga nag-apply po rito ay number one, legitimate from San Juan. Next, talagang masusundan po ang proseso na hinihingi po ng pag-ibig. So, umaasa po tayo na maluklok muli sa pangatlong pagkakataon para abutan nyo na nakitang, sabi nyo nga, ito sana yung at least man lang makita nyo during your term na nagawa. That's true kasi alam nyo kung hindi ho ako tumakbo for third term, posibleng hindi ho ito maitayo. Kasi ano ho ito kumbaga from my second term, crossing over to the third term, no, God willing, no. Ano pa, Mayor? Ano pa ang maliban po dito sa infrastructure, gusto nyo nga po ay makatira sa disente at may masabi ang mga taga San Juan na walang bahay na meron na silang sarili. Ano pa sana yung gusto mo pang gawin kung ikaw po ay papalarin for the third term? Ito po actually magsisimula na po this March, dalawang malaking infrastructure projects po muli. First is our multi-level sports complex. Yan po ay isang tunay na sports complex kung saan magkakaroon po tayo ng 25-meter 5-lane swimming pool. Wow. Magkakaroon ho yan ng mga physical fitness facilities. So merong physical fitness gym, may indoor jogging track, meron ho tayong mixed martial arts studios, merong lugar para sa boxing, chess, billiards, badminton, pickleball. So lahat ho yan ay ating ilalagay sa isang multi-level sports complex at yan po ang groundbreaking niyan ay itong buwan na. This March na po yan. So hindi ho yan pangako. Secured na po natin ang funding niyan. So that's something I'm excited about. Next, we will also build a local government center. Basically, it is a City Hall annex. Kasi ngayon, Cheryl, unfortunately, no, lumalaki po ang ating pamahalang lungsod. So hindi na ho lahat kasya sa ating existing City Hall. So nangangailangan tuloy ng iba't ibang opisina sa iba't ibang lugar. So we want to consolidate all the other offices into an annex building. At yun naman po, nandyan na rin ang funding po niyan. Padating na ho. No? In fact, approved na ho yan ng City Council then. And I would also like to share that we will be building our first crematorium and columbarium, Cheryl. Ngayon kasi we have to spend around 30,000 pesos
per person na pumapanaw kung nagpapakremate po sila. So, we want to build our own facility Yes, na oo, merong, long term naman yan. merong columbarium na mismo. At alam nyo, nalulungkot ako, Shelle, tuwing meron binuburol sa kalye. No? So, ayoko talaga nakakita na binuburol sa kalye. So, itong facility na to, magkakaroon ng sarili ng mga chapels, merong crematorium at columbarium. So, dito na ho lahat. No? Dito ibuburol, dito i-cremate, dun din po ihimlay. Magre-refleeting din po tayo ng mga vehicles, so additional barangay vehicles, additional police vehicles. We will also procure a ladder fire truck. Ito yung umaabot po sa mga high-rise buildings. And we will also procure additional vehicles for the city government. So magkakaroon din tayo ng ating full command center at citywide CCTV system sa ating primary, secondary, and tertiary roads. And we will also upgrade our radio communication system para kung saan man kayo sa lungsod, kung mayroong kailangang responde sa aksidente, sunog, o anumang krimen, ay agad-agad po makapunta ang ating mga mamamayan. So, the list goes on. I can take up your entire 1 hour if you want. Di ba, pagka po yung pinalad para sa pangatlong pagkakataon, hihingi na kami ng resibo or sisingilin natin yan, babalikan natin. Pero, ayan mga kapatida, take note of those plans. Kung kayo po, kung maluklok muli si Mayor Zamora, ang daming plano. I think that's a very good project, yung para sa mga namatayan. Kasi 'di ba, nagluluksa na, problematic pa sila kung saan nila kukunin yung panlibing or kailangan pa nilang lumapit sa iba't ibang ahensya like DSWD, pumila para makahingi ng tulong. Na kung kaya naman, katulad ng San Juan na mapalad din po na mayaman na syudad ang San Juan. Hindi naman masyadong mayaman. Hindi pa masyadong mayaman, pero na ma-maximize yung pondong kinikita po, nararamdaman ng taong bayan. Malaking bagay po yun. Pero bago ko po, before I let you go, Mayor, may nagtanong po kasi, traffic, sabi, anong plano nyong solusyon sa traffic? Okay, so unang-una po, no, dito sa San Juan, at alam po ito ng ating mga mamamayan. No? Dati ho kasi, previously, no, nung hindi pa ako mayor, ay pinapayagan ang pay parking sa ating mga commercial areas. No? Ito yung Annapolis, Eisenhower, Club Filipino Drive, Connecticut, yung within our Green Hills Mall area na talagang napakaraming pupunta. So, 3 weeks into my first term po, nung July 2019, pinagbawal natin ang pay parking sa mga kalye. Dahil ang mga kalye po ay dapat daanan ng sasakyan at hindi ho paradahan. So, tayo po ay talagang very strict when it comes to sa mga illegal parking. No? So yan ay kinaklamp natin, tinitikita natin, in fact, tinatoo po natin yan. And even the barangay officials are empowered to do the same. Meron din po tayong single ticketing system. First in the country po nag-implement ang San Juan yan, kung saan yung ating mga fines and penalties across Metro Manila ay standardized na. Yung 20 common traffic violations. So you can pay on the spot your fines. Kasi minsan, yung nafa-fine, pupunta pa ng City Hall para tubusin ang lisensya at magbayad. Hindi na kinakailangan gawin yan. Of course, we are also ensuring that there are traffic enforcers all around the city every time, lalong-lalo na kapag peak hours po natin. No? And yung tanong po ninyo about traffic, it's not only within San Juan. It has to be a Metro Manila-wide effort. No? Kasi yung ating mga lungsod ay, kumbaga, one mega metropolis tayo. No? Minsan di na natin alam ang boundary ng San Juan sa Mandaluyong, ng San Juan sa Quezon City, ng San Juan sa Manila. So talagang hindi siya dapat sabihin mong localized undertaking lang, no? So, kailangan talaga. I'm sure this is something also na pinag-uusapan ninyo ng mga kapwa mo mayors. Ang inaabangan ko po talaga sa totoo lang ay ang ating subway system. Yan, kapag matapos na po ang subway system natin ay mas marami yung mga mamamayan ang pwedeng sumakay na ng ating subway, ng ating mga tren. At of course, itong ating mga NLEX, SLEX connector roads, of course, yung Skyway, no? Yun, did you ever imagine na you can travel from the north to the south via Skyway? Dati, dadaan ka pa ng EDSA, dadaan ka pa ng main thoroughfare. So,
part of it really, Cheryl, is yung infrastructure, yung completion ng infrastructure natin, mga tulay, mga kalye. Yan po yung makakatulong na maibsan ng traffic. Mayor Zamora, medyo kapos po tayo sa oras. Pero siguro panghuli, kausapin po natin ang mga constituents nyo sa San Juan. Bakit ka dapat muling iboto ng mga taga San Juan sa pangatlong pagkakataon? Una sa lahat, siguro po nakita na naman po ng lungsod ng San Juan ang ating mga nagawa nitong nakarang 6 na taon. Yung pagbabagong pinangako po natin ng 2019, nakikita niyo po nangyayari na. At ongoing yung ibang mga proyekto ho natin na antala lang talaga ng COVID-19. Ngunit yan po ay tatapusin natin lahat bago tayo matapos sa ating pagiging mayor sa June 30, 2028. So, alam po ng San Juan na lahat ng pinangako po natin ay nangyayari o nangyari na. At pwede nyo po kung singilin. No? Kung mayor, nasaan na yung pinangako nyong ganito? No? Nasaan na yung sinabi nyong ganito? Ako matapang po kung gawin yan because I never overpromise. Kumbaga, alam ko kung ano ang capacity natin at doon lang tayo within sa talagang kaya nating isa katuparan. No? Mahirap kasi yung, alam niyo yung mga traditional politician, pangako dito, pangako doon, pag singilan na, wala na. Diba? Ako, I never overpromise. Everything I say is well calculated. Kumbaga, meron tayong proper planning. And of course, malaking bagay talaga, Cheryl, yung good relationship with the national government. Yes. Kasi hindi talaga kaya ng local government mag-isa yan. So malaking bagay na meron tayong congresswoman na talagang tumutulong sa atin. Ganoon din po ang ating national government na tumutulong sa atin. So patuloy lang po kayo magtiwala kay Mayor Francis Zamora. Sabi ko, trust MFZ at dadalhin po natin ang San Juan talaga sa magandang landas. No? Ito yung pinagdaanan natin the last 6 years. Tuloy-tuloy lang po tayo all the way to 9 years. Marami pong salamat for making time. And, madalas naman din namin kayo dahil din sa mga iba't ibang issues. Mga kapatid, Mayor Francis Zamora ng San Juan. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Mga kapatid, sa ating pagbabalik naman po ay kilalanin natin si Manila Mayoral Candidate Sam Versosa. Magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nababalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cose, mga ating question of the day. Ano ang inyong pamantayan sa pagpili ng kandidato? Sino nga ba si Manila Mayoral Aspirant Sam Versosa? Buong pangalan po niya ay Samuel Versosa Jr. Ipinanganak po siya noong September 12, 1982. Bata pa, laking sampalok po siya, negosyante at public servant. Tutok to win party list representative at graduate po siya ng Civil Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Welcome po sa Sagot Kita, Congressman SB. Magandang araw po, Ma'am Sir. Thank you for joining us. Siguro, dire-diretsuhin ko na. Ano ang nag-udyok sa'yo? Sabi nila, nananahimik ka na, diba? Sure ka na pagdating sa pagiging congressman mo bilang party list. Yes. Sa party list. Bakit ka pumasok at sumabak dito sa pagka-mayor sa Maynila? Sabi nga nila, Ma'am, kung gusto mo daw ng pagbabago, simulan mo sarili mo. So nakita ko po lahat ng problema sa Maynila. Bangkarote na ho, talagang kawawa yung mga kababayan natin, baon sa utang, binenta yung ari-arian, yung mahirap, lalong naghihirap. Imbis Manila po yung capital ng Pilipinas, dapat siya yung model city, siya po yung pinakamahirap ngayon. Kawawa po, lugmok na po yung mga kababayan natin. Ilang beses silang napangakuan pero lahat napapako. Ako po, sa dinaanan ko sa buhay ko, galing kami ng wala. Tapos nag-aral ako na mabuti, naging scholar ako sa UP, naging leader ako, naging negosyante ako, naging CEO and president ng iba't ibang kumpanya. I've been blessed by so much. And now na nasa philanthropy ako, sa pagtulong, doon ko nakita na kailangan may lumaban para sa mga taga Maynila. Kasi kung wala nang titindig para sa kanila, sila na naman yung mamumuno at wala na talaga mangyayari po sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Nabanggit nyo yung maraming problema na Yes, nakikita nyo. Sabi mo nga, bilang isang taga Maynila, ito yung nakikita mo. Pero ano yung top 3 na talagang kailangan o talagang na nag-push sa inyo or nakapag-kumbitsi sa inyo na
Hindi, kailangan kasi ito yung gusto kong tatlong pangunahing problema talaga sa Maynila. Ang nakita ko pong pinaka-problema sa Maynila, yung kalusugan, yung sa edukasyon, tsaka yung mga trabaho at kabuhayan. Yan yung wala yung mga tao, kaya lalo silang naghihirap. At naniniwala ko itong tatlong to, pag naibigay ko sa kanila, pwede na nilang tulungan yung mga sarili nila, pwede nilang maangat yung mga sarili nila sa hirap. Number one problem, yung kalusugan, ma'am. Yan ang pinaka-hinihingi sa akin na tulong. Pang-hospital, pang-gamot, pang-maintenance medicine, mga senior citizen, dialysis. Lahat ho halos may sakit. Bawat bahay sa Maynila may sakit. At wala silang pambayad. Wala silang panggamot. Wala silang gamot na makuha sa local government. At yun ang sinasabi ko, saan napupunta yung pera ng local government na dapat napupunta sa mga tao? Ito yung pangunahing dapat tuunan. Kasi meron ka nga lahat ng bagay sa mundo. Kung wala ka namang kalusugan, may sakit ka, wala rin. Kaya ito po yung number one. Pangalawa naman, yung pag-aaral po ng mga estudyante natin o kaalaman. Ako po'y mapalad dahil nakapagtapos ako sa UP Diliman. Aka-graduate ako. Kaya nabigyan ako ng maraming oportunidad sa buhay. Pwede ka makapagtrabaho or in my case, nakapagnegosyo ko at napaunlad ko yung sarili ko, natulungan ko yung pamilya ko. Ito yung kailangan ng mga bawat pamilya sa atin, mga kabataan, anak, kapatid, para matulungan nila yung pamilya nila. Ang goal natin dito, mabawasan po yung may hirap. Pero kung hindi sila nakapag-aral, ano mangyayari? Ganun pa rin yung buhay nila sa mga susunod na henerasyon. So, kailangan ma-break po ito. Makapag-aral sila, mabigyan din sila ng allowance. Kasi libre naman yung pag-aaral, pero hindi pa rin nakapag-aral yung iba kasi walang pamasahe, walang pambaon, walang pera. At pangatlo naman, yung trabaho at kabuhayan. Ito yung advocacy ko kasi I'm a businessman. Kabuhayan yung binibigay ko sa mga kababayan ko. At yun ang pwede nilang gamitin para mangat ang sarili nila. Ngayon pa lang, yun na po yung tinutulong ko. Bibigay tayo ng trabaho, kabuhayan, mas paiigtingin, mas pararamihin lang natin sa mga kababayan natin sa Maynila. Alam nyo, yung tatlong binanggit nyo, yan din ang laging naririnig po, 'di ba, ng mga kumakandidato. Dahil actually, yun naman talaga yung pinakamalapit sa sikmura ni Juan de la Cruz. At yan din naman talaga ay hindi natin maikakaila na talagang yun lagi ang problema po sa bawat nangungunang mga problema sa bawat bayan. But this time, ano ba sa tingin mo or anong pinagkaiba mo sa ibang kandidato? Ano ang maipapangako mong kakaiba kung sakaling ikaw ay palarin na maging ama ng Maynila? Unang-unang pagkakaiba ko po, Ma'am Karen, ako po'y Cheryl po. Ma'am Okay Cheryl, lang. sorry. Kanina may interview ako. Ako po'y nakapag-aral, nagnegosyo muna, pinaasenso ko muna sarili ko, tumulong sa ibang tao at bumago ng mga buhay nila bago po ako napunta sa politika. Sila po ay nauna yung politika bago nag-aral, tapos tsaka umasenso, tapos nagkanegosyo. Baligtad po. Ako po yung may sarili ng negosyo. Ang gusto ko lang sabihin, wala po akong interes sa pera ng mga Manilenyo. Ako po yung magiging tulay lang para yung pera ng Manilenyo, madiretso ko po sa mga tao. Yan talaga ang wala sa Maynila. Kasi laging pinag-iinteresan yung pera. May budget na 25 billion ngayong taon yung Maynila. Imbis ilagay sa edukasyon, sa kalusugan, at sa kabuhayan, nilalagay sa kung saan-saan project na pwedeng pagkakitaan o magkaroon ng korupsyon. Yan ang gusto nating tapusin, yung kultura ng korupsyon. Yung kailangan magkaroon ng transparency sa mga proyekto, sa mga bidding. Diyan po talaga nagkakaroon ng kawalan eh. Kaya walang gamot sa mga ospital. Kasi kinukurakot. Kaya walang allowance sa mga seniors, allowance sa mga estudyante. Kinurakot na. Kaya wala ring trabaho. Ito po yung gusto kong baguhin na pag nasimulan ko, sana yung mga susunod na henerasyon ay masundan. Kasi once I placed all the new rules, the new system of government in place, yun ay magiging papamantayan ng mga susunod na henerasyon. At yun po ang gusto kong gawin. Naniniwala ako na dapat negosyante ang mamuno sa Maynila kasi may karanasan na siya eh. Hindi lang sa pagbabudget, sa leadership, sa prioritization, sa human resource, at iba't iba pang mga departamento. Hindi ito pwedeng pamunuan ng
wala talagang pinag-aralan, walang experience. At doon lang mismo nag-aral, ginawang trial and error, yung pamumuno. 20 years na ho namumuno yung mga yan, 25 years. Ilang beses nang sinubukan. Isa lang tanong ko sa mga kababayan natin, may nagbago ba sa mga buhay nila? Wala. Kaya sabi ko, walang magbabago hanggang walang magbabago sa namumuno sa Maynila. Na yun po ang ibinabalik sa inyo o ibinabalik na bato po sa inyo na kulang ang inyong experience bilang yung pagsisilbi sa politika. Well, sa kahit naman parang issue din yan sa mga pumapasok sa trabaho. Paano ako nyo masusubukan kung experience sa pagbabasihan? Paano ako magkaka-experience kung inyo tatanggapin? Hindi naman po yun yung gagamitin Pero kong yun yung kasagutan dyan, ma'am. Ang kasagutan ko dyan, kung iko-comparison lang ho natin sa pinag-aralan, I graduated valedictorian high school. I'm a scholar in UP. I'm a civil engineer by profession. I'm a CEO and president of different companies, not just in the Philippines, pati sa abroad. I'm the owner and president of other international luxury brands here in the Philippines. I've been doing business for the past 20 years. I've been awarded Philanthropist of the Year 3 times. I've been helping a lot of our countrymen. Alam ng mga kababayan natin yan. More than 10 years na tayong tumutulong. May programa tayo sa telebisyon na puro pagtulong lang. Wala akong plano sa politika, ma'am, pero dito ko dinala ng tadhana. Sabi nila, to whom much is given, much is expected. Alam ko po yung pakiramdam ng mga kababayan natin mahirap. Doon ako galing eh. Sabi ko, pag dumating yung posisyon na pwede akong tumulong at bumago, hindi ako magdadalawang isip. At ngayon po, sa tingin ko, pinrepare po ako ng buhay. For my 20 years experience, hindi lang naman talino yan, ma'am eh. Hindi lang din experience, pero pinaka-importante yung puso. Kasi minsan yung iba, sa sobrang gulang, sobrang talino, nagagamit sa pangungurakot, nagagamit sa pagdanakaw. Kaya nga naniniwala ko, kailangan may negosyo yung namumuno para hindi mo pag-interesan yung pera ng gobyerno at mga tao. Kasi kung wala kang negosyo, saan mo kukunin yung pambili ng bahay mo, luho ng pamilya mo, yung mga gamit na mamahalin na meron sila, saan ang galing lahat yan? Ang nangyari ko sa Maynila, ito po pinaka talagang pumukaw sa damdamin ko, yung binaon nila sa utang, yung Maynila, at binenta halos lahat ng ari-arian ng Maynila. Billions po to. Sabi nung kasamahan ni Mayor Isko, binenta niya yung 65 billion na ari-arian ng Maynila. Walang nakakaalam. Walang transparency. Tinago nga eh. Kaya nga nung huli, nalaman ko, saan napunta yung pera? Kasi ang dinadahilan po, pandemya. Pero sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila, tanging Manila lang ang binaon sa utang at nagbenta ho ng ari-arian. Yung si Mayor Zamora nandito, hindi naman nagbenta ng ari-arian, pero nagbigay na masasarap ng ayuda. Ang Taguig, nagbigay na masasarap na ayuda, hindi naman ng utang, hindi nagbenta. Ang Quezon City, sila Mayor Vico sa Pasig, hindi ng utang, hindi nagbenta. Tanging ang Maynila lang ang ginagawang dahilan, yung pag-utang at pagbebenta para daw makapagbigay ng ayuda, which is ayoko na pong paniwalaan to. Puro kasinungalingan to, ma'am. At talagang kawawa ang mga Manileño na ito mga ari-arian na to na dapat dinevelop sana tong ari-arian na to para gawing hospital, gawing eskwelahan, gawing mga palengke. Pero napunta na po sa private. Tulad ng Divisoria, dati ang renta doon, nung hindi pa binibenta, 20 pesos per square ng mga vendor. Nung binenta na ho, 500 na. So, hindi na nila kaya. Per square meter, 500 per square. So maraming nawalan ng trabaho. Yung City College of Manila, imbis eskwelahan para sa mga kabataan ng Manileño, binenta rin sa private. Mga lupain, Kirikada Fire Station, Sasis Basketball Court, Harrison Plaza, binenta. Ang dami pa hong lupa na hindi kilala, binenta, amounting to almost 65 billion. Sabi na nga yan ng kasamahan ni Mayor Isko mismo na si Amado Bagatsing. 65 billion daw yung binenta ni Isko. At nasaan lahat yun? Saan napunta yun? Hindi naman pwede mo sabihin, binigay mo lang sa ayuda to. Hanggang ngayon, yan po yung iniiwasan nilang issue. Maganda nga, Ma'am Cheryl, ma-interview mo si Isko rito. We invited, to be fair, to be fair, hindi lamang po si Congressman SV ang ating inimbitahan po dito, maging ang incumbent mayor na si Mayor Honey Lacuna and former mayor Isko Moreno. Lahat po, sa bawat bawayan po ay sinisiguro namin na ma-invite lahat. But they declined kasi. But thank you for making time. Yes, kasi nga po, ito yung
issue, yung pagbebenta ng bilyong-bilyong ari-arian, ito po yung iniiwasan nila, Ma'am Cheryl. Ayaw nilang sagutin, ayaw nilang sabihin, at pag tinatanong sila sa mga press con or ng kahit anong media, no comment na lang ng no comment. Hindi naman pwede yan. Manila is not for sale. Hindi nila pag-aari Maynila. Ngayon, sino magbabayad ng utang? Mga Manilenyo. Sinong kumita? Sinong nakinabang? So, sabi ko nga, ma'am, kung walang lalaban, walang magtatanggol sa kanila, wala na pong mangyayari sa Maynila. Congressman SV, puntahan natin ang inyong mga plataforma. Yes. Alam ko, marami kayong gustong gawin sa Maynila. Pero bago ko puntahan yung plataforma, kasi nga, laking sampalok ka eh. Ano yung naalala mo na, sabi nyo nga, galing din kayo sa hirap, na noon, nararanasan mo na, nakikita mo na, hanggang ngayon, ganun pa rin ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Na sana talagang gusto mong you want to put an end to it kung ikaw ay pala rin. Yung kahirapan po. Kahirapan talaga. Dati mahirap na, ngayon mas mahirap pa. Yun nga yung sinasabi ko, mami, bangkarote na. Kaya dapat, kumbaga sa negosyo to, kailangan mapamunuan ng tama. Malagay yung, and allocate yung budget dun sa mga dapat i-allocate na mga top priorities. Tulad nung plataforma ko na KKK, pinasimple ko na lang po KKK, which is yung unang K, yung kalusugan at kalinisan. Number one problem, alam niyo na, dumi-dumi ng Maynila at binanggit ko na po lahat ang problema sa kalusugan. Pangalawa, yung kaalaman o edukasyon. Kailangan maraming makapagtapos na mga Manilenyo, maraming makapag-aral para matulungan nila yung pamilya nila. At yung pangatlo, yung kabuhayan at trabaho. Naniniwala ako pag meron ka nitong tatlong to, mababawasan yung mahihirap sa Maynila. Bakit ko alam? Ito po yung ginamit ko, ma'am, para maiangat yung sarili ko sa hirap. At yun din ang dadaling ko sa Maynila. Sabi nga nila, paano mo babaguhin yung buhay ng mga Manilenyo o ng ibang tao kung sarili mo nga hindi mo na bago, hindi mo na angat? Ako po, yung ginamit ko po lahat yan. Nagawa ko sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao, yun yung gagawin ko sa Maynila. So, wala na pong pangako dito. Lahat to ginagawa ko na. Yung tulong sa kalusugan, may mga SB Mobile Clinics, SB Mobile Botica po. Napakadami. Gano'ng karami yun? Lagpas 20 trucks po yan na umikot sa Manila. Araw-araw nagbibigay ng libreng x-ray, ultrasound, ECG, laboratory, blood chem, pati libreng gamot yung mga butika. Galing ho sa sarili kong bulsa. Yun ho yung tinatanong ng mga kababayan natin, ano daw pinagkaiba ko? Yung tinutulong ko po galing sa sarili kong bulsa. Ngayon, yung mga nagtatanggol doon sa mga kalaban natin, tumutulong daw yung kandidato nila. Pera ho ng Manilenyo yan. Pera ho ng gobyerno yan. Magkaiba yan. Huwag nyo hong gisahin yung Manilenyo sa sarili naming mantika. Kaya nga ngayon, ma'am, puros paninira sila eh. Kasi wala ho silang may bagsak na tulong galing sa sariling bulsa. Sisiraan ka na lang nila. Sinasabi, wala daw ako ng pandemya. Nasaan daw ako nun? Kasi ngayon, namimigay daw ako ng bigas, ng delata, ng kabuhayan, mga Show Maynila food cards, ng mga SB Mobile Clinic, ng mga libreng gamot. Nasaan daw ako ng pandemic? Buti na lang may mga resibo po ako. At kasama ko pa sila. Kasama ko po si Isko. Nagbukas kami ng Front Row Eskwela. 2 Front Row Eskwela yung binuksan ko doon. Nagpadala ako ng bigas sa Maynila at sa buong Pilipinas po. At maganda at meron tayong social media, may mga resibo at yun, makikita yung pagsisinungaling nila sa mga taong bayan na matagal na po nilang niloloko. Kaya nga sabi ko, mga kababayan ko, wag na ho tayong magpabola. Wag na tayong magpadaan sa mga sayaw-sayaw, sa mga pakyut, sa mga pangako. Tignan natin ano yung nagawa at ginagawa ngayon. Ano yung kakayanan talaga. At kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, talaga makapag-isip-isip po tayo at pumili tayo ng tamang leader sa Maynila. Ihabol ko po, isa sa pangako nyo po, Congressman SV, ay yung pagtaas ng monthly allowance ng senior citizens. Yes. Ngayon, 500 pesos, Yes you wanted 2,000. Yes. Okay. Paano nyo ipatutupad dito nang hindi lumilikha ng fiscal deficit sa lungsod? Sabi ko nga po, Ma'am Karen, na pag-aralan ko na po yan. Bago ko po gawin yan, I'm a businessman, I'm a civil engineer, na-compute ko na po yan. We have a budget of 25 billion a year. Worried this year, 25 billion para sa Maynila. Ang senior citizens natin sa Maynila, 180,000. Sabihin na natin 200,000 kung may mga nag-birthday. Times mo yan sa 2,000, sa isang taon, that's only 4.8 billion. Sabihin natin 5 billion. 1/5, ano ba naman yung ibigay mo yun sa mga pinaka nangangailangan, pinaka naghihirap? Sila yung humingi ng tulong
Alam mo ma'am, ang pinakahumihingi ng tulong sa buong Maynila ay ang mga senior citizen. Senior citizen. Sila yung walang trabaho, sila yung may sakit, sila yung nahuhospital, sila yung walang pinagkukuhanan ng pera. So, once mabigyan mo to, kahit papano, nasolve mo na yung problema nung 1/5 nung population ng buong Maynila. Ngayon, nasa sa leader na yan kung paano mo na ibabudget yung natitirang 20 billion. Kung mababawasan mo lang yung mga magdanakaw at corruption dyan, ma'am, mas maraming mapupunta sa mga tao. Yun nga po yung gusto kong gawin. Wala akong interes sa pera na Manileño. Graduate na ako dyan. May bahay ako, may lupa ako, may mga sasakyan ako, nakapag-travel na ako. Dinaanan ko na po yan. Graduate na po ako dyan. Ang purpose ko po sa mundo, lalo na sa Manileño, madala ko po yung pera ng Manileño diretso po sa mga tao. Madiretso ko po yung serbisyo sa kanila at walang kukuha at walang magdanakaw. Transparent government po ang dala natin at pagbabago sa Maynila. Mainit ang kampanya sa Maynila. How is it different sa noong ikaw ay tumatakbong congressman sa bahagi ng isang party list dito sa local? Malayong-malayo kasi nung tumakbo po ako sa party list, halos hindi po ako nangampanya eh. Parang the thing speaks for itself eh. Kung ano yung nakita nilang pagtulong namin sa television araw-araw, yun na yun. Hindi ko nga inasahan, sa top 10 na po kami. Baguhan kami, hindi kami nangampanya, top 10 po kami. Siguro dahil sa dami ng natulungan namin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po, sa Maynila, ang different lang po dito, ako mismo yung bumababa. Napakadaming taong humingi ng tulong. Ibang-iba po. Awang-awa po ako sa kanila. I go to the mas depressed areas, mga lolo't lola. Karamihan talaga mga lolo't lola. PWD, may sakit. Maawa ho kayo. Akala ko dati mahirap na yung buhay ko, pero nung umikot ako, sobrang mas mahirap pa yung mga kalagayan nila. Mas namulat ako sa kalagayan nila, sa realidad, kaya lalo po akong napamahal sa kanila. Ito yung difference ngayon eh. Sa pag-immerse ko sa kanila, sa pagpunta ko sa mga lokal na mga lugar, mas napamahal ako sa kanila at ngayon, mas lalo ko sila gustong ipaglaban at mas lalo ko pong gusto kong ipanalo yung laban na to. Panghuling tanong, bakit ka dapat iluklok o iboto ng mga taga-Maynila, Kong SV? Dahil kailangan na po talaga ng tunay at desperadong pagbabago sa Maynila para matanggal na po yung mga trapo, matanggal yung mga magnanakaw, matanggal na yung mga abusado at mga sindikato sa Maynila para mapamunuan na ng tama, hindi na po ibenta yung mga ari-arian at talagang mapunta yung pera ng Maynila diretso sa tao at serbisyong diretso po sa mga tao. Thank you for making time. Natuloy din. Salamat po sa inyong oras. Thank you so much. Thank you. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa programang Sagot Kita.